Pinaghirapang itanim para sana mapagkakitaan pero inaatake lang ang mga maisan sa Ilagan Isabela. Ang salarin, fall armyworm, na lalo raw dumarami dahil sa pabago-bagong panahon. Sa ika-4 na bahagi ng ating climate change series, aalamin kung paano ang nagbabagong klima ramdam ang epekto hanggang sa ating mga hapagkainan. Ang GMA Integrated News Special Report, tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Nangangamba ang ilang magsasaka sa Ang uod na kung tawagin ay armyworm o harabas. Sinisira umano ng peste ang dahon ng mais. Hindi rin daw may epekto ang pag-spray nila. Ang matagal nang inirereklamo ng mga magsasaka. Dito sa Ilagan Isabela, sinubukan kong makita ng malapitan. Umabot na kasi rito ang maliliit pero malulupit na fall armyworm ayon sa magsasakang si Danilo Tamayo. Hindi lang agad basta nakikita. Nakatago kasi sila sa mga dahon at tangkay ng mais. Tulad sa tangkay na ito na nang bulat-latin ni Mang Danilo ay may tumambad na maliliit na uod. Inasa amin 100% na harvest, wala na. Ano na lang? Mga 30 to 40%. Ang sira na nito. Lugi na naman kami. Bigyan sana kami ng aid sa ganitong panahon. Dinala din ako ng mga magsasaka sa mga mais na nagsisimula ng mamunga pero may uod din. Ito, wala ng pollen grains eh. Oh, tingnan mo. Wala na. Sa amin dito, pagkain na lang ng kalabaw ito. Kapag pala tiningnan mo ng malapitan itong taniman ng mais, doon mo makikita yung epekto ng fall armyworm. Katulad nito, makikita nyo sira-sira na yung dahon. Hindi lang ilang ektarya ang pinag-uusapan natin dito ha, dahil dito sa Ilagan Isabela libo-libo ang ektarya ng maisan. Kaya nga ito ang itinuturing na corn capital ng Pilipinas. Dito mahigit 40 taon nang nagtatanim ng mga mais si Mang Danilo. Pero ngayon lang daw siya napeste ng mga armyworm. Isa sa nakikitang dahilan ni Mang Danilo ang tila pagbabago raw ng lagay ng panahon. Noon naman daw, hindi maulan mula Nobyembre hanggang Enero. Pero ngayon, may manakanakang ulan pa rin dito. Pag masyadong basa ang lupa, pabor daw sa armyworm. Sa obserbasyon ng isang opisyal ng Department of Agriculture sa rehiyon, konektado ang climate change sa paglipanan ng armyworm at iba pang mapaminsalang insekto. Malaki ang epekto ng climate change. Gaya na lang ng pagtaas ng temperature, no? Then yung pabago-bago panahon, nauulan, aaraw, ang bilis ng development ng disease. Parte siya. Kasi sa climate change kasi, nag-iiba ang panahon kasi natin. Kaya apektado tayo ng climate change talaga. Habang pinanggigigilan ang mga uod sa Isabela, sa isang laboratorio sa UP Los Baños, regular sila na pinapakain ng sariwang dahon. Sinisiguro pang malinis ang kanilang mga sisidlan. Pero para lang yan pag-aralan ang mga fall armyworm at iba pang kulisap sa paghahanap ng paraan para puksain sila. Sa kanilang pananaliksik, nakita din nila ang koneksyon ng climate change sa pagdami ng fall armyworm na matatagpuan na sa iba-ibang rehiyon sa bansa. Sa kasalukuyan, ang mga armyworms, ang mga grupo ng peste na napaboran nitong climate change na tinatawag. Pabor daw kasi ang pag-init ng panahon sa madaling pagdami ng fall armyworm. Ang mga adult moth na ito ang siyang dumadapo sa mga pananim para mangitlog. Mangitlog pa rin ito. Ito man nagpuka ng uod. Ang itlog nagiging larva o yung uod na kumakain ng pananim. Bago maging pupa na siya namang nagiging adult moth. Pero di lang pesteng insekto ang problema. Yung climate change ay makapagpalala ng mga sakit na mga halaman. So, halimbawa nito, yung mga rice blast na sakit, gano'n. So, halimbawa rin yung mga coffee rust, mga gano'n. Malaki po yung epekto ng sakit sa ating mga halaman. Yung may mga sakit po tayo na pwedeng makakapag-cause ng up to 50 to 100% reduction ng yield. Dito natin mapagtatantong hindi kailangang nasa mga lugar tayo na sobrang lamig.
at sobrang init. O madalas na binabagyo at binabaha para maunawaan ang climate change. Dahil ang epekto nito, ramdam sa ating hapagkainan. Ilan sa mga epekto ng climate change is yung mataas na temperature, drought. Malaki talaga ang epekto ng climate change sa food security natin kasi nga yung mga effect nito is directly influencing yung growth ng ating halaman, even yung pwedeng mag-dictate na yung climate kung tutubo ba siya or hindi. Ayon sa ilang eksperto, hindi dapat baliwalain ang usapin ng climate change dahil konektado ito sa ating mga sikmura. Kung apektado ang mga insekto at ang ecosystem, ay maaari din daw maapektuhan ang food security ng bansa. Sa ngayon, pwedeng hanapan ng paraan ang paglaban sa mga mapaminsalang insekto. Tulad ng ilulunsad ng UPLB at ng DOST na Fall Armyworm Distribution Map. Dito makikitang kulay pula ang mga lugar na pinakamataas ang potensyal na pamugaran ng armyworm at orange naman yung mga moderate ang potensyal. Maaari po itong maging guide para sa ating mga local agriculture technicians or sa ating mga farmers din po para mapaghandaan po nila. Namamahagi din daw ang regional offices ng DA ng mga kulisap na makatutulong sa mga magsasaka, gaya nitong earwig at amag na kayang puksain ng mga armyworm sa iba't ibang stage ng buhay nito. Pero ang mga yan, iniibsan lang ang pag-atake ng tinatawag nating batalyon ng mga uod at hindi pinipigil ang kondisyong nagpaparami sa kanila, ang nagbabagong klima. Sa huli, marahil ang mga mapaminsalang aktibidad ng tao na nagdudulot ng climate change ang tunay na peste at hindi ang mga armyworms. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 Oras.